Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective your energy at this time. Energy of collective around this time. Death card. You're unstable or in separation right now, and what's with the death card here? Hindi positive. Pwedeng may sakit ka or else ay clarification with this death card here. May namatay. May namatay daw eh. Oh, may namatay. Sino yung namatay? Ikaw pa yung namatay? Hindi to. Akala ko yung namatay nakuha ng energy ng guide ko. Hindi daw. Sino itong namatay na to? Ito, Two of Pentacles na itong energy na namatay. Parang nag-juggling siya, hindi siya makapag-decide. Namatay daw siya. Anong connection mo dyan sa namatay na yan? Ba't lumabas energy mo yan? Baka yan ang umpisahan mo na may gagawin kang action, o baka gusto mong mag-take na action dyan, o baka gusto niya mag-take na action sa'yo. Ano yun, gusto mong mag-take na action sa kanya? Hindi, may gagawin siyang action sa'yo, action or anything. Hindi eh, may gagawin, may umpisahan siyang gawin sa'yo. Hindi action. Hindi eh. May gagawin siya sa'yo. May gagawin nga siya sa'yo, and clarified by 5 of Wands. Ano yung gagawin niya sa'yo sana? Kung hindi siya namatay ba? Ay, makipag-away, makipaglabanan, makipagkumpit. Oh, yun sana ang gagawin niya. May gagawin siya, may umpisan siyang gagawin sa'yo. May gagawin siya sa'yo. Na passionate siya. Na and fiery, no? And strong yung will niya na gawin yan sa'yo. Mang-away o makipag-away. Spiritual. Makipaglabanan, spiritual. Spiritual. Kasi duwag naman yung mga yan eh. Pagka, sarap-harapan, yung mga ganyan. Trader kasi yan sila. Oh. Witch to you. Kita niyo to? May hat ng witch. Siya sa'yo, makipaglaban sa spiritual. Siguro, ikaw ay, hindi ka na mahilig makipagkumpit ba, no? Sa kakayanan. So, kahit saan, hindi ka pa mahilig makipag-compete. Hindi ka mahilig makipag-compete. Kasi, alam niyo yung tao hindi mahilig makipag-compete. Itiwala yung sarili nila. Confident yan. Kung ano sila. At marunong makontento kung ano meron sila. Para sa kanila, they're enough. Hindi nila kailangan makipag-compete sa iba. Para lang patunayan lang sarili nila. Kasi they know themselves already. At yung mga taong hindi may makipag-compete, stable yan. Hindi yan sira ulo. Makipag-compete sa spiritual. Oh. Ganun pa nga yung mga yan. Yung mga, kahit yung kapwa nila mangkukulam, naglalabanan sila. Mambabarang, mangkukulam, naglalabanan daw yung mga yan. Yun ang kwento ng asawa ko sa akin. Naglalabanan daw yan sila. Dahil, para patunayan nila kung sino yung mas malakas sa kanila, kung sino yung powerful. Na mas powerful sila sa isa. Diba? Parang sila kuto ni Satanas.
Yung mga ganyan. Hmm? Hindi ka nakapag-compete kasi sa Diyos ganyan, pagka ganyan. Hindi ka gumagawa ng witchcraft. Yung mga sa side ng devil, yung mga nagbenta ng kaluluwa nila at nagsanla ng kaluluwa nila sa devil, mga gumagawa ng witchcraft, yan ang mahilig makipag-compete. Samantalang wala naman yung binatbat sa mga sa mga kakayanan, sabihin na natin kakayanan ng sa side ng Diyos, ang mga itim na kapangyarihan nila. Saan ba galing ang kapangyarihan ng devil at fallen angels? Ay galing mo yan sa Diyos, sa God, the Father. Sa Diyos na Ama. Mas Tagalog pa. Ay, ako. Namatay daw siya. Kaya, may natanggal sa iyo itim na kapangyarihan. Natanggal sa yung binigay niyo, yung sinent niya sa yung itim na kapangyarihan. O hindi ka na kontrolado niyan kasi patay na siya. Yung mga atake niya sa iyo, yun may mga manifestasyon niya, mga itim na kapangyarihan, no? Mga black magic, witchcraft niya, spells, itim na kapangyarihan galing sa Diablo. Ano ba ito nabinta ng kaluluwa niya sa Diablo yan? Gusto ko lang malaman eh. Ito na una. So yes, nabinta siya ng kaluluwa niya sa Diablo. Yung namatay na yan. Namatay lang, hindi lang bago, no? Sa bagay, nabinta nga ng kaluluwa niya. Kahit magbago pa yun, wala na din. Nagbinta eh. Wala na kasi pag nagbinta. Nagsanla ng binta ng kaluluwa. Ba't kasi bargain nila ang kaluluwa nila? Tapos, ang hilig nila sa mga ganyan. Roto lang sila ng Diablo niyan. Sila ay kawawa sa muli. So, ginagawa nila. Hindi yan pang mamak. Para yung mga ay makarealize. May mga chance pa na hindi mangyari sa kanila yung yan nangyari dyan. Pwede pa magbagong buhay. Matay daw siya. Kaya ayan, natanggal sa yung itim niya na kapangyarihan. Yung kapangyarihan niya itim. Ano ba yun? Babae ba yun? Lalaki, namatay na yan. Bakla, tumboy, babae. 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 Balak pa naman mang-atake na naman sa'yo ng witchcraft niyo. Mag-summon siguro. Kaya nagbintay ng kaluluwa is Diablo. Makapag-summon yan. Kaya nagbintay ng kaluluwa is Diablo. Kaso lang, nauwi din sa, patay siya. Tinudas na yun ng God. Sino ba nagtudas niya? Sino ba pumatay dyan? God. Hindi. Mga anghel lang God yan. Pagka ganyan. Ay, Maris Jesus Christ. Jesus Christ ba pumatay dyan? Si Jesus Christ. Basta sa side ng Diyos, pinapatay nila yan. No? Yung mga alagad ng dilim, mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. Nasa Bible nga, inuutos ng God yan ng Diyos na Ama. Kaya, hindi masama talang patayin. Kita mo si Jesus Christ na pinapatayin Jesus Christ yan. Kahit mga anghel, inuutosan na ng God, patayin niya mga yan. Yan, dami kasi. Tapos, inuutos siya din sa mga tao, diba? Isa Exodo 22:18, patayin niya mga yan. So, tingin nyo kung sa Diyos yan, yung mga ganyan gumagawa ng witchcraft, papatay ba ng God? Hindi. Hindi yan sa Diyos. Sa Diablo yan sila. Galing sa devil yung kanilang kapangyarihan. Kita nyo naman. Nabinta ka ng kaluluwa niya. Kung hindi magpabinta, pasanla yung ginagawa ng iba. Saan niya pabinta daw?
Tingin niya sa kaluluwa na gamit. May sinasabi si Jesus Christ na sa Bible niya na kung magnanakaw pa, mas mainam na putulin mo ang mga kamay mo para hindi ka magkasala. Yun. Nasa Bible yun eh. Dinig ko yun eh. Napanood ko din yan sa video. Sa video eh. Sa mga pelikula, pag kwarisma. Kaysa naman maparusahan ka sa impyerno na lahat ng katawan mo ay magdusa dun sa light of fire na may sulfur sa impyerno. Nakatulan ka dun sa impyerno dahil magnanakaw ka. Pero pag magnanakaw, pwede pa magbago. Kaya magbago nga. Yan kagaya ng nagbinta ka ng kaluluwa at nagsanla ka ng kaluluwa na kahit magbago ka, wala na. Kasi bininta mo na eh. Sinanla mo yung kaluluwa mo, kapalit ng mga kailingan mo eh. Diba? Yan pwede ka pa magbago eh. Kaso lang, patagalin mo, ay baka wala nang chance. Bago ka magbago, di ba? Kasi, matindi ang parusa doon sa kabilang buhay, eternal pa naman. Hindi pa nanakot, yun ay remind lang. Pang-remind lang sa mga tao na kung ano yung katotohanan. No? Kung ano yung truth from God, kung ano talaga yung totoo, kung yung katotohanan. At ako ay nagpapagay lang din ako dito sa God ako nagpapagay dito. Minsan kay Jesus Christ. Pag kanino ko gusto. Siyempre sa celestial being, sa God, kay Jesus Christ. Yan. Yan ako nagpapagay. So, ano ang pagbabago sa buhay mo niya kasi namatay yan. Yung atake sa'yo ng witchcraft. Apprentice agad sa tanas yan. Namatay. Well, 8 of swords. So, hindi ka na ma-restrict. Hindi ka na ma-bind. Hindi ka na ma-control. Malaya ka na. Nakamit mo ng freedom. Sa wakas. No? Nagkaroon ka na ng freedom. Malaya ka na. Hindi ka na victim. May magawa ka na ngayon. Ang dati wala kang magawa. Parang napaka-imposible na magawa mo yung isang bagay o to be with your person. Kasi naka-restrict ka eh. O maabot mo yung mga pangarap mo sa buhay mo. Ano yung goal mo sa buhay mo. Ngayon na yun. Magagawa ka ng paraan. Kasi nakawala ka na sa restriction ng alagad ni Satanas niya. Yan. O, diba? Malaking bagay, no? At pinatay ni Jesus Christ yung ano tawag dyan? Witch. Hindi siya witch. Warlock siya, warlock. Warlock. Kasi nga, doon yun kumuha ng kapangyarihan sa Diablo. Nagbinta siya ng kaluluwa niya sa Diablo. Yan ang mga warlock. Doon yun sila kumukuha ng kapangyarihan o doon yung galing kapangyarihan nila. Yung mga magics nila, yung kakainan nila, mga pagana ng magics din. Sa pinagbintahan nila ng kaluluwa nila, no? Binabargain nila yung kaluluwa nila para magkaroon sila ng kapangyarihan, para makapagsummon sila ng Diablo, mga fallen angels. At yan yung mga warlocks na yan ang mga oath breaker ba? Sila yung nakapag-break ng mga oaths. Alam niyo, oaths? Hindi Quaker oaths, ha? Oaths. Like promises. Oaths. Oath breaker yan sila. Yun ang alam ko sa mga warlock na yan. Iba yan sila sa witches. More on yung ginagamit ng witches kasi galing sa internally from their internal. Yan, and sa nature, elements, mga ganyan. Pero yung warlocks, ano yan sila, bibinta ng kaluluwa nila, nagsasanla, ganyan. Kadalasan binta, para magkaroon sila ng kapangyarihan, like magsummon, ganyan.
o magpagana ng mga magics, karoon ng itim na kapangyarihan, di ba? May itim siyang kapangyarihan. Yun ang sinente sa'yo, yun ang binuhos siya sa'yo, itim na kapangyarihan. Galing niya kay Satanas. O, ganun yun. Kaya natanggal sa yun, kasi matay na siya. Nakawala ka na sa control niya. At manipulation niya at restrictions niya by his chains. See? Beautiful lover. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Ano ba yung ginagawa niya sa yung witchcraft? Continuous. Ano ba? What's with the Knight of Pentacles dito na parang pang long term. Parang gayuma din to. Pero nagsusumon to. Sinusumunan ka ng devil. No? Yan o. Na-restrict yung devil. Tapos may mga spell din yan sila guys. Yung mga warlocks na yan ang kadalasan nagpapadala ng mga monitoring spirit. Mga ganun witches, pero yan o, tingnan natin dito. Para hindi ka mag-reach out sa person mo. O para hindi mag-reach out sa person mo sa'yo. Para tumagal, bumagal, yung pag-reach out sa'yo ng person mo. Kasi alam niyang bubukoy ng pamilya ng person mo. Gusto siyang pigilan, gusto siyang padilihin, patagalin. At hindi mangyari yung makapag-reach out ka sa person mo o hindi mangyari yung makapag-reach out sa person mo. Mga ganun. Gusto niyang kontrolin. Di ba makontrol sila? Ikaw ang control ka niya, nirestrict ka niya, binahin ka, chinin, lahat na. Kaya pinatay siya ng Jesus Christ. Madami yan sila sa mundo, kaya inutos ng God na patayin. 6:22:18, diba? Inutos ng Diyos na patayin. At meron yung mga, yun yung mga pinili ng God, o yung chosen one. Yan, may makakainan talaga yan, na pumatay ng mga witches, wizards, warlocks, kasi isa yan sa mission nila. Ganun ang mga mission from God. Hindi din madali talaga ang pinagdadaanan ng mga chosen one. May mga preparation at ang pinagdadaanan yan. Challenges. Yes. Challenges. Hindi kagaya ng mga normal na tao na walang mission from God. Or, yeah. Hindi naman lahat ay may mission kasi sa God. Di ba katulad sa Bible? Yung ilan ang pinili, di ba? Na mag-carry ng mission. Pero hindi kasi madali yan. Yung mag-carry ka ng mission. Yung may mission ka from God. Talagang dadaan ka sa matinding challenges, prepare ka sa kung ano yung mission mo o destiny ka o tinakda ng God sa'yo. Hanggang sa maging ready ka na. And kaya na-restrict ka para hindi ka makapag-reach out sa person mo, hindi makapag-reach out sa person mo, hindi magkaroon ng communication sa inyo. Hindi kayo makabuo ng pamilya agad ni person mo. Hindi ka mamuhay ng happy with your person. Hindi kayo magkatuloy ng person mo agad. Yan ang ginagawa niya. Next na mangyari sa inyo kaya ni person mo yan. Magtatagumpay na yan. So sige, practice ng witchcraft dyan. Gusto nyo magayan yan. Isipin nyo. At doon sa kabilang buhay, eternal na doon yung parusa. Sige, kayo practice ng witchcraft. 6 of Wands. Hindi yan laro. May warning ang ganda sa Bible. 6 of Wands, 6 of Wands. At, ano pa, mangyari sa inyo ng person. Magtagumpay na yan.
magkaroon ng balance in yung person mo. O marriage to, pwedeng kasalan, ano. Magkaroon ng balance in yung person mo kasi namatay na nga yung warlock na ito na nangongontrol sa'yo and maybe pati sa person mo. And then, kasi may buhay siya na may buhay ng iba yung gusto yung kontrolin. Ano ba yung nag-joke siya sa warlock na yan? Ba't nabinta siya ng kaluluwa yan? Inggit siya. Lalasang kasi na inggit eh. O, di ba na inggit siya? Ganyan yung maya, naiinggit lang yan ha. Umiral pagkagahaman, porkit nabinta ng kaluluwa niya, alam niyo, bibigay ng devil yung kahilingan niya, nakapagsungon siya sa devil. Pero kapalit kaluluwa niya, na may impyerno sa kabilang buhay, no? Tingin niya, makuha niya na yun sa iba, na makuha niya na kahit anong gusto niya, kahit sa iba gusto agawin niya, kasi ibibigay ng devil sa kanya mga hiniling niya. Dahil nabinta siya ng kaluluwa sa devil. Hindi niya inisip na saglit ang buhay dito sa mundo. Sa kabilang buhay, yung hatol sa kanya, dahil nabinta siya ng kaluluwa niya at gumagawa siya ng mga witchcraft, eternal. Oh. Dapat nag-isip-isip din sila, di ba? May buhay sila, may buhay. Buhay ng iba ang gusto ng kontrolin. Mafokusan. Tapos yung pangpalabasin nila na masama kasi pinakontrol nila sa devil. Pinamanipulate nila. Grabe injustice kasi ginagawa ng mga yan. Mga kagaya sa akin, nung pinangawa ko ng pinangawa. Ngayon wala na, patay na. Matanda na yun, Victoria lang. Wala na, hindi na ako nagagawa. Palipad hangin naman yung ginagawa lang sa akin. Pinangawa ko ng pinangawa, araw-araw na lang gawa ko. Pag lumabas ako, hindi ko talaga mapigilan. Paggawa talaga ako niyan. Ganon. Oh. Kaya paus-paus yung busis ko talaga. Parang galit na galit ako. Ganon man experience ko. Alam yung palipad hangin? Hindi lahat ay makagawa yan. Madala lang mga master na sa mga ganyan ang gumagawa ng ganyan. Pero impyerno pa rin ang punta ng kaluluwa ng mga ganyan ang gawain. Witchcraft yan eh. Siyempre pag nagawa ka, makapagsalita ka ng masakit, mukha kang masama. Pero yung pagkagawa ng wizard, warlock, magkukulam, babarang, di ba? Tapos sabi niya, ay, nabaliw na. Sige, gawa, galit na galit. Ang igay. Yung pala binato niya orasyon. Ang sama ng ugali niya. Ang sama ng pinagsasabi niya ng utos niya. Di ba? Grabe talaga injustice. Tapos sila tatawa-tawa lang. Tatawa-tawa kaya nagsaksin yung ginagawa nilang disit. Hindi ba parusahan ng ganyan sa impyerno? Kaya pinapapatay ng gadi. Grabe. Yung mga maglaro, pinag-iwalay nila. Kaya gusto nilang agawin. O, basta mga ganun. Napaka-injustice. So, ano pa mangyayari sa inyo ng person mo yan? Dati, hindi ako aware niyan. Nagsintip ako sa mga ganyan. Na may mga ganyan. Nalaman ko na lang yan, nag-discoveryhan ko nung na-experience ko na nung ina-atake na ako ng mga iba't ibang atake. Kaya na-share ko sa inyo. Diba? Nabubulgar ko sa inyo, na expose ko sa inyo. O, diba? Knight of Wands. Meron ng brave and passionate and driven, porsigido na mag-take na action. Mag-reach out. Reach out na, reach out. Reach out na. What's with the Page of Wands here in Reverse and Judgment? Yung mga
cold ba? Cold, unemotional, bitter. Hindi na daw ito makapag-umpisa na hindi na sila maging active na may gagawin. Kasi clouded ang judgment na clouded ng ano. Dahil namatayan sila. Kasi kadalasan grupo yan sila at kasi defensive sila kasi namatayan sila eh. May grupo yan sila guys. Basta ma-warlock. Grupo yan. Hindi lang isa yan. Grupo yan sila. O di ba pinatay siya ni Jesus Christ? O? Kasi nga, sa demonyo yan sila. Sipin mo, binta ng kaluluwa. O, di ba sa demonyo yan? Tapos itanggi pa nila. Sa Diyos daw sila, sa Diyos. Parang pa yung simba nila, front lang nila yun. Kumari pala simba sila, ganun. So, maka-Diyos daw sila. Front nila sa mga tao na sila maka-Diyos daw. Pero yung pala yun, grabe mga deceit at demonic na pala ginagawa nila. Labasin nila iba na masama. Samantalang sila gumagawa ng kasamaan talagang tunay na kasamaan at kademonyohan pa. Diba? Yung biktima nila ang palabasin nila na pwedeng buang, baliw. No? Kasi pangawain nila. Nakontrol ng isip eh. Na-manipulate. Or kaya ay palabasin nilang masama. Na guilty. Lahat ang worst. Observan niya kasi makapagkwentuhan niya sa ibang tao. Hindi sa kagaya dito sa akin na inulgar ko lang to dito. Expose ko yung mga katotohanan dito. Kung makapag-chismisan sila doon, ikalat nila doon, makipag-chismisan sila sa iba-ibang tao na, kasi ganito ganyan siya, ano na siya pasma na utak niya, baliw na, kung ano-ano pa yung pagpupinto doon, may ingay na aso ko. Yung pala kagagawa nila, witchcraft nila. Nagsumo sila ng demonyo, ng devil, mga ganon. Sabihin nila na, yung gagawa nila ng deceit, tapos, syempre, pagka nakontrol na yung tao, meron na silang proof na yun daw masama, tapos kwento na sa iba. Yung sama ng buhay, ganito, ganyan, pero kagagawa nila. Kagagawa nila. Diba? Kaya naman, umuha na lang. Nagsumo naman yan. Diba? Nasasabi ko sa inyo ng example na may nagsusumo. Ganyan guys. Pag sinusumunan kayo, mag-uuli mga aso, ganyan. Sa akin dito, sanay na ako. Sanay na ako. Na may mga ganyan. Ang ingay lang. Ingay yung aso. The Hangman. Dati talaga. Sunod-sunod talaga yun. Kahit magmamagma. Ang ingay ng mga aso. Dami nagtulungan eh. Well, the Hangman. Ganyan pag meron kang mission sa God, pagtulungan ka talaga iba-ibang attack sa mga atake ng kadiliman sa lahat ng klase ng kampo ng kadiliman. Hangman, di ba naka-stagnant na to sila? Stagnant na. Yung mga, yun ang mga gumagawa ng deceit, yung mga active gumawa ng hindi na active. Clouded yung judgment nila, clouded dahil namatayan sila. Yan ang nagka-clouded sa isip nila, fear, namatay ng isa sa kanila. Hindi. Anxiety ang nagka-clouded sa isipan nila, anxiety, dahil namatay na sila, bawasan na sila. Buti nga nabawasan, kung hindi, mas kawawa ka kung ano. At yung iba pang ina-atake nila, kadalasan, hindi lang naman isa yung atake nila. Kasi mission nila kay Satanas yan, magasik na sila ng lagim eh. Kaya pinatay Jesus Christ yung isa. Sinampula ng isa, meron pa yung mga kasama, madami siguro yun sila. Yan ang mga totoong salbahe. Statement!
sa lugar namin dito, based sa nalaman ko na tinatanong ko basta kung sino-sino magbenta ng kaluluwa, ang dami pala dito, banda. Kaya pala, dito pa lang, meron na ng ano na, nabibinta sila ng kaluluwa dahil sa greediness, inggit. Dahil sa, dalasan inggit talaga guys. Inggit lang yan. Pero ang kapalit nun, kaluluwa nila. So, ayan, ano pa, parang naka-china, naka-stagnant sila. Ang ingay. Stahimik! Ano ang next na mangyari sa inyo ng person mo? Ay, ingay ng aso ko. Temperance and Nine of Cups in reverse. Feeling powerful pa yan sila. Tingnan lang nila dun sa kabilang buhay. Kala nila powerful sila, authority sila, nagsusumon sila ng devil. Diba? Kabupols, kapalit kay kaluluwa. Eternal lang pagdurusa nila sa kabilang buhay. Ay, nako. Wala yung authority from God yung mga yan. Kaya sila nakapagsumon. Dahil nabinta sila ng kaluluwa nila, ng sanla. Kaluluwa nila, yan. Merong para matingga, hindi makatulog, insomnia. Si person mo to siguro. Sino to ma-insomnia? Si person mo. Si person mo. Oh. At hindi mangyari ang gusto niya. Kasi may union na mangyayari or lovers cards. May magbitaw, may mag-let go. And sino mag-let go? Ikaw. Mag-let go ka. Mag-ano ka na, maglagay ng boundary, cut off mo na siya sa buhay mo. Kaya may insomnia siya kasi may union, there's union o divine union na magaganap o basta there's union o lovers, you and the other person. Kaya i-let go mo siya, i-release mo na siya kasi mayroon ka ng person na mapili or mauna sa kanya na ma-unite with you. Kaya hindi siya makatulog kasi hindi nangyari yung gusto niya, hindi na nakuha yung gusto niya. Tingga siya. Para bang ma-destroy siya inside. Siguro dahil hindi niya matanggap. Dahil hindi niya matanggap na mag-umpisa ka na ng committed relationship. Na may mag-offer na sa'yo ng huge offer, commitment, na mag-start ka na ng kasi may mga opportunity na dumadating sa'yo, na-track mo na opportunity kasi makareceive ka na ng offer, huge offer from other person, yan. Dahil mag-start ka ng committed relationship, ganyan, mga ganyan ba? So that's why hindi mapanatag yung isip niya para mabalisa. Meron kasi may 4 of swords dito. Staymek! Kaya nagra-reading ako. Sige, kakatahol-tahol dyan. Disturbo kaya. Naka-distract sa reading. Tapos, sino itong magkaroon ng union sa inyo? Divine union.
Si Queen of Pentacles in reverse, ang kanyang energy. Pero unstable, unrooted, and grounded siya ngayon. Uncomfortable siya ngayon. At cold and emotional. Sharp and clear and logical siya mag-isip, no? Logical yung mind niya. Sharp and clear yung mind niya. May mga bagay siya, pero magkaroon na yun sa inyo. Magawa niya makapag-travel papunta sa'yo. Magawa niya mapuntahan ka, kaya magkakaroon ng union sa inyo. Hindi man agad-agad to, ay baka mangyayari na yan. Who knows? 5 of Pentacles. Na-left out in the call ito, parang feeling na ghosting, yan ang kanyang energy. Anong feeling siya ngayon sa'yo ni Queen of Pentacles in reverse? Upright ba to? I want to make sure. Yeah, it's upright. Upright lang naman. So gusto niya talagang magkaroon ng relationship sa inyo. Gusto niyang mag-offer ng cup-of-love. Kung kaya magkakaroon na ng union sa inyo. Divine union. Talagang driven, courageous, kasi may blood din dito. And, pero pure yung intention niya kasi puti yung damit dito lang. Mag-offer ng cup-of-love sa iyo, relationship, yan. Sa kabila ng may mga bagay siya, may mga nagpapalito sa kanya, magagawa niya. Sa kabila ng pinapalito siya, at sa kabila ng may mga karga siya, babalik siya. Kung galing sa past mo to, umalis, lumayo sa'yo, o pumunta na ibang lugar, malayo, babalik. O kung dating, kung dating mo nakarelasyon, ex mo, na lumayo sa'yo, babalik. Kasi, new or past person, basta may pagbabalik dito. Na confident siya, stable, comfortable na. Babalik sa'yo, makipag-usap sa'yo. And hindi na makagawa to ng disito mga gumagawa ng deceit dito. Hindi na magtagumpay yung kanilang deceit. Hindi na makuha yung gusto nila agawin sa'yo. Hindi nila maagaw yan. Yung para sa'yo, kung ano yung sa'yo. At maging defensive sila, ganyan. Nagawa sila ng spiritual daw. Pero, hindi sila magsasucceed. Hindi na sila maging strong. Kasi nabawasan na. Di ba makasama ng warlock yan? Kasi nabawasan din sila, hindi na sila magsasucceed. Hindi na strong kasi nabawasan na sila. Para bang malakas sila pag marami sila. Kaya recruit ng mga kasama nila para malakas sila. Nag-umpisa lang yan sa isa na inggitira. Tapos, syempre, atakihin niya yung bibiktimahin niya, nakininggitan niya. Tapos, syempre, manipulahin niya, kontrolin niya. Hanggang sa lalabas na masama na yun. Na-experience ko. Na kahit hindi naman will ng tao na makapagsalita ng masakit o masama, ay syempre, na-manipulate ng witchcraft niya. Tapos, yun na, sisiraan niya na sa iba yan. Ganap na siya ng kakampi niya, ng mga ka-team niya, no? Na yayain niya magbinta din ng kaluluwa. O, di ba? Ang dami yung pinahamak na kaluluwa. Magbinta din ng kaluluwa sa devil. Kasi nagbibintayin sila ng kaluluwa. Nagsasanla sa mga warlocks. Para pagtulungan daw nila. Kasi, siyempre, manipulative yan. Lagan ng dilim yan. Kasi yung aling yan. Kahit kagawa niya ay kumbaga, kahit kagawa niya, isisi niya doon sa ginawa niya, sa biktima niya. Siya pa kunwari na biktima, kawawa. grabe yung mayan. Kaya may patay ng ganyan sa Exodus 22:18. So yan, hanggang dito na lamang. By the way, let's see, anong gagawin nito magkakaroon ng union sa inyo?
Hindi na siya maging guarded at tatanggalin niya sa sarili niya yung mga manipulation, yung mga na-unite sa kanya na pinaniwala siya ng mga lies, deception. Yung mga na-unite sa isipan niya, mga lies, deception, manipulation, mga spiritual na mga atake. And may third party dito na hindi na mag-rejoice, hindi na magtagumpay, magmagawa sa kanya ng witchcraft, mga ganyan. At pag may third party, let go niya yung third party, mga ganun. And makipag-iwalay siya sa third party if there is a third party. Yan. Hindi na siya mag-take na action sa third party kasi sa'yo na siya maging maamo and mag-build ng strong bond with you. No? A relationship or strong bond, maging strong ng bond ninyo. Yan, sa'yo na siya maging maamo at lalapit at maging mabait. So, ito na lamang for collective reading.